Paano nyo ho ba gradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 10. 1 being the lowest and 10 being the highest. 10. And with a grade of 10, ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty at dedication na ibinibigay nyo sa president. You will not say anything that will harm the president. Yes. To the extent that you will make misrepresentation to save the president. Yes or no? Meron hong testimonya kahapon sa Quadcom that is very damaging para kay Rodrigo Roa Duterte. Na-identify siya na siya si Superman. Sa testimonya po kasi ni Las Cañas, nakasulat po kasi doon na ang tawag ng Davao Death Squad kay Digong ay Superman. Testimonya lang yon ni Las Cañas. Pero kahapon, nakumpirma itong si Superman, ang tinatawag nilang Superman ng Davao Death Squad, ay si Digong. Ang nakakatawa pa dito, hindi basta-bastang tao yung nagkumpirma. In fact, ayaw pa nga niyang aminin nung una. Pero napaamin siya. Nino, syempre ni Congresswoman Luis Tro. Punta muna natin yung balita. Ex-security aide says Duterte was Superman. Bisto mga kutsero. Actually, gusto ko nga putulin doon lang sa part ng Superman eh. Kaso, I think it would be a disservice kasi ang dami niyang sinabi na pasabog. Technically, dinideny ni security aide na meron Davao Death Squad. Pero doon sa mga kwento na binabanggit niya, makukumpirma, makokorroborate yung mga sinasabi ni Las Cañas. Grabe to. Ang galing nito. This is a masterclass in interpellation. Shoutout kay Kong Luis Ro kung nakakarating man sa kanya yung mga video natin. Ganito ho ha, mga kongresista. Ganito ho mag-interpellate. Huwag nyo hong awayin yung inyong mga resource persons. Kunin nyo ho yung tiwala nila at matuto kayo magtanong ng mga tamang tanong. Taga saan po kayo? Saan po kayo nag-originate or where were you born and raised? Davao City po. Saan po yung sunod na assignment nyo? Sa Davao City po. And can you please cite also the approximate year? I'm not sure, maybe 1983. After SASA, saan po kayo sunod na na-assign? Naging security driver na po ako ni then Mayor Rodrigo Duterte po. Whose order was that, sir? Davao City Police Office po. Oh, so the order came from the Davao City Police Office. Napunta po kayo sa Office of the City Mayor. That was 1988. 1988. And starting from 1988, you worked for Mayor Duterte. Can you please describe to us ano ho bang naging nature ng trabaho nyo? Security driver po. I wish to believe that as security driver, sir, kayo po ay halos 24/7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Paari nyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang 2008, kung saan kayo po'y nagtrabaho bilang driver security. Personal and family life. Ano po naitulong sa inyo? Yung asawa ko po, Pangulo? kasi yung asawa ko may cancer, breast cancer po. Tinawag niya si Bong, Bong, tulungan mo si Sunny. Yung tinulungan po ako. 2 beses na operahan yung misis ko. Ngayon po, na-cure po siya, na-cure. Nagpapainit pa lang si Kong Luis Tro dito. Number 1, binibuild niya yung connection dito kay Buenaventura, number 1. Number 2, ina-establish niya yung relationship ni Buenaventura at saka ni Digong. Na matagal na silang magkasama, number 1, matagal na silang magkasama. At alam niya karamihan ng nangyayari sa kanyang buhay, ay sa buhay ni Digong, number 2. At pangatlo, si Buenaventura ay nakikinabang din kay Digong. Ito lang ang naaalala niyong naitulong na personal sa inyong pamilya. Ang hospitalization ng inyong breast cancer na misis. Mayroon naman, ma'am, pero hindi ko na makuha niya, mga konti-konting bagay. Mr. Buenaventura, how well do you know the President? Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Mr. Buenaventura, I wish to believe na dahil kayo po'y taga Davao, doon kayo pinanganak, doon kayo naging pulis, doon kayo nagkaroon ng unang assignment hanggang sa napunta kayo kay Mayor Duterte. Talagang kilala nyo po si Mayor Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, 20 years of your career in the Philippine National Police was spent with Mayor Duterte. Tama po? Yes, Your Honor. Bakit nyo po sila nakikilala? Kapwa pulis ko po.
from Davao City. Kaya, Kilala po kayo ni Edgar Matubato bilang boss doon sa grupo ni Mayor Duterte. No, Do you na- confirm this? hindi naman boss, Your Honor. Security driver lang po ako. Do you confirm na kayo po ay kilala ni Edgar Matubato bilang isa sa mga tao Isang ni Mayor pulis po, Duterte? isang pulis. And would you confirm also that for quite some time ito hong si Edgar Matubato ay naging tao din ni Mayor Duterte? Hindi po. Not at any point in time. Narinig ko yung sabi niya na naging security siya ni Mayor Duterte. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Na naging security siya ni Basti, naghatid sa eskwelahan. Hindi po totoo yun. Ayon po sa ating mga source, Mr. Buenaventura, ang mga nabanggit pong pangalan ay mga miyembro ng Davao Death Squad. At ito po ay ayon kay Arturo Las Cañas. Ano pong masasabi nyo rito? Yan po ang sabi ni Las Cañas, Your Honor. Dahil sila, nasa heinous crime sila. Ako, security driver lang po ako ni Mayor Duterte. Wala akong kuwan doon. Isang unit sila doon sa police. Dito lang ako sa kay Mayor Duterte. Las Cañas, Basilio, and Matubato. All of them are members of DDS and they are identifying you bilang taong dinadaanan ng mga orders ni Mayor Duterte. Kung ako mag-order sa kanila, Your Honor, Colonel Makasait, bumidal police officer ng Davao City, maniwala sa akin yun? Maniwala sa akin yun si Colonel Makasait? Mr. Chair, maniniwala sa iyo kasi ikaw ang palaging kasama ng mayor. Pero hindi Pero ako... naman talaga, di ba? Yes, sir. Galing ako As, sa as servisyo, driver, alam ko yan as driver security, Your Honor. Hindi, Driver pero security lang po ako. Pero kung may iutos yung mayor sa iyo, iisipin nung kakausapin mo, galing kay mayor talaga yan. Di ba? Huli ka, Balbon. Huli ka. Kaya mahalaga yung kanina mahalaga yung sinabi ni Matubato na siya yung boss. Ito si Buenaventura yung boss. Common sense will dictate. Kung ikaw ang laging kasama ni Duterte, kahit sabihin mong driver ka lang, kung sa'yo nanggagaling ang mga utos, di para na rin nanggaling yun kay Digong. Tama si Kong Akop Close nga close sila, di ba? Lagi silang magkasama. So alam niya ang business ni Digong. Ang theory kasi, ang sinasabi kasi nila Matubato at sa kanila Cañas, sa kanya nanggagaling yung utos. So now it makes sense. Eto pa, pag natanong pa kung anong tawag kay Digong, mas lalo kayong mag-iisip na, ay oo nga no. Wait, punta na natin. Pero yung sinabi mo na hindi pwedeng sumunod si Major Makasait sa iyo, susunod yun dahil ikaw ay driver bodyguard ni Mayor. Kaya huwag mong sagutin si Honorable Luis Ron ng ganun. Ang tamang sagot mo, hindi naman ako inutusan ni Mayor. Mr. Buenaventura, sino po si Superman? Hindi nyo rin po ba alam? Yun ang call sign ni Mayor. Doon may radyo pa kami. Superman. At least you confirm Yes, Your Honor. that Superman is Mayor Duterte. Yun ang call sign niya sa radio. Yes, and he is actually called Superman by DDS. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Umami na, guys. Ang tawag nila kay Digong Superman. Kaya nga natawa si Kong Luistro nung inamin niya. Hindi na niya mababawi yan. He's under oath. Tuwan-tuwa si Kong si Kong Luistro. I hope you realize that the President himself confirms the existence of the Davao Death Squad and you are denying the Davao Death Squad. I did not, Your Honor. Narinig ko lang, Your Honor. For my last question, Mr. Buenaventura, ang sabi niyo po kanina, mabait si Mayor Duterte. You confirm that? Yes, Your Honor. Kung ibabalik ko po yung inyong nakaraan and if you will be given the choice, sino pong gusto nyong maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. That's how you admire, idolize, respect, and care for the former president. Tama po ba? Yes, Your Honor. And in the scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, paano nyo ho ba gradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 10. 1 being the lowest and 10 being the highest. 10. And with a grade of 10, ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty at dedication na ibinibigay nyo sa president. You will not say anything that will harm the president. Yes. Yes, Your Honor. To the extent that you will make misrepresentation to save the president. Yes or no? Yes, Your Honor.
Umamin. Huwag kang aamin. Yan, Diyos ko, listening skills, guys. Listening skills.